umpisahan natin doon sa grupo, no? Yung grupo ni Respicio, yung grupo ni Chavit Singson, grupo ni Mike Defensor, mga bossing. Sila po yung ewan ko ba dito sa mga ito, nagpasa ng impeachment ngayong araw, no? Merong nauna, yung Makabayan Black. Pero wag na nating talakayan yun. Dumito na tayo doon sa grupo nila Chavit Singson, mga kababayan. Hop. Bakit? Ito, natutuwa ako panoorin to. Hindi ho dahil makabuluhan, mga kababayan. Pero yung kala mo, yung tipong yung mga DDS, bangag. Paulit-ulit na mga ganyan yung mga DDS. Pero, parang nasa kanila ho yung mga sintomas, mga bossing. Sabi ni Richie, mukhang bayag. No, mga DDS, bangag. Pero yung mga sintomas, parang sila yung may dala-dala. Game. Yeah, buddy. Hala ka, BBM. Magpapal na kami ng impeachment laban sa'yo. Andito kami ngayon sa House of Representatives. Sorry parang may parang pagka yung nagbablog siya na ganyan, parang may no? Alam mo na yun, mga kababayan, may Sheltec. Kasama ang mga bigating politiko ng Pilipinas. Kasama si Chavit. Bigating politiko. Oo, si Chavit dati. Pero ngayon, mga kababayan, pinagtatawanan na lang ho si Chavit Singson, mga bossing. No, hindi na yung ganon. Actually, halata naman po yung mga kilusan galawan nitong si Singson. Alam natin na madaming kakaharapin. Kaya po ang isa sa pangunahin na solusyon ni Chavit Singson ay para po ay parang parang chicharon ang ilong. Sabi ni Ma'am Margie Barceban. Hindi, isa sa solusyon ni Chavit Singson ay pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming kasasabitan miski ho yung mga kababayan niya doon sa kanilang lugar, sasampahan ng kaso. Involved din daw, di umano, sa black sand mining si Chavit Singson. Nagwawala din. Bakit? Yung sa Metro Walk, ginigiba. No? Meron doon pokeran, meron doon na sugalan. Isa yata doon, yung sa sugalan ni Chavit Singson. Yung mga negosyo niya. Pero bakit po ginigiba ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yun? Dahil po tatayuan ng estasyon ng ano ba yung train na ilalagay doon, yung mabilis? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kapag ganyan ang galawan, alam na mga DDS. Subway, tatayuan ng estasyon ng subway upang mapakinabangan ng positibo ng mamamayang Pilipino ho, mga boss, di ba? Mike Defensor. Mike Defensor, isa din yan. Sa mukhang makakasuhan din. Si Rukansaki, live ba to? Ikaw na sumagot kung live to. Di ba? Mike Defensor, isang makakasuhan din. Malamang sa alamang, kagaya ng ikinaso doon sa iba. Kagaya ng ikakaso din kay Kiko Barsaga kung sakali, Mike Defensor. Kaya po mga nagsasama-sama, mga kababayan. Atty. Topacio. Si Topacio, lahat ng kliyente nandoon sa Oblo. Kaya nang gagalaite sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano ba naman? Yung mga kalaban, tingnan mo si Buloyski, maliit lang ang kalaban nun. Pero nasa Oblo, si Buloyski. Di ba? Yung mga akala nila, easy peasy lang sa atin to. Kasi yung mga kalaban naman natin na yan, mga walang pera yung mga yan. Tayo kayang-kaya natin yung mga yan. Nahihirapan po sila at humahantong sa pagkakakulong pa yung kanilang mga kliyente. Pero in fairness naman po doon sa mga kliyente nila, hindi naman po lahat, mga bossing, ay hindi pa naman po guilty. No? Pero ang alam ko, nahatulan na yung sila Dennis Cornejo tsaka yung si Cedric Lee. Alam ko, nahatulan na yun. Tsaka sino pa? Yung dalawang in-check. Si pangalan nun? Si Mayor Alice Guo. Hatol na din yun. Si Cassandra Leong. Di ba? Sir Leo Glenn Tumala. Shoutout po sa inyo. Tuloy. Papatanggal namin ng ulo
ng korupsyon dito sa ating bansa. Panoorin nyo siya, andyan yung media at ngayon ay magpa-file kami ng impeachment laban kay BBM. Yeah, buddy! Dito pa lang ho, mga kababayan, halata na na kumbaga, halata na kumbaga, pilit na lang po itong sasampa ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Lumalakad pa lang sila, papasok pa lang ho sila doon sa opisina ng Secretary General. Paulit-ulit na si Respecio na sana tanggapin. No? Alam na may kakulangan. At base nga po doon sa nakita ko sa post ng ibang mga vloggers o mga kababayan, no? Wala naman daw sumusuporta dito sa sinusulong nila. Kaya hindi naman din tinatanggap. At wala si Cheloy no? Nasa Taiwan daw. Sa Taiwan. Kaya nang gagalaiti sila. Ngayon ang complaint ko. Mga complainants po. Opo. We have former congressmen as complainants also. Ang haba fast forward natin. Ayan, pati yung si Paras, nandiyan din. Nakabatak ba yan, Sir Mark? Hindi ko alam. No? Laging ganyan yan. Laging parang may tililing kung mag-vlog ho, mga kababayan. Ayan. Mukhang tatanggapin ng complaint natin ha. Tatanggapin kayang complaint natin. Hindi katulad ng ginawa nila sa Makabayan Black kaninang umaga. Na hindi nila tinanggap yung complaint dahil wala daw si Sec Gen. Hindi ganun din ang mangyayari. Wala yung Secretary General. Tamang-tamang timing natin, sana tapos na ang kanyang lunch at tatanggapin na nila ang ating complaint. Hindi pwedeng hindi tanggapin ang ating complaint dahil kapag hindi tinanggap ngayong araw na ito, ang gagawin nila ay i-forestall nila ang complaint na to at pagbibigyan nila, palusutin nila yung walang kwentang complaint na ipinasa earlier sa Akala ko ba yung mga DDS gustong-gusto na yung nangyari nung unang-unang complaint. Ngayon wala namang kwentang complaint para dito. Kay Respicio, yung unang sinend. Masaya na nga yung mga DDS, may mga nagsesend pa nga sa akin Sinesend nila sa akin, Mark, paano yan? May impeachment na si Bongbong Marcos. Sabi ko naman, okay, wag kayong mag-alala. Kasi susunod naman dyan, yung kay Sara Duterte. No? Pebrero sa ISO. Panigurado po ako, doon sa mismong petsa na yan, dahil po 5 pa lang, tapos na yung 1-year ban doon sa impeachment complaint niya. sabi ng Supreme Court, hindi nila pwedeng sabihin na merong prior complaint na ipinasa na para tanggihan ng aming complaint dahil ang complaint ay initiated lamang kapag na-refer na sa committee ang complaint. Hindi pa na-refer sa committee. Magko-convene pa lang ang Congress, House of Representatives sa Monday. At pwede pa nilang tanggapin ang aming complaint. At dapat nilang tanggapin ang aming complaint dahil kung hindi tinutupad ng Secretary General ang kanyang trabaho. Tulad ng hindi niya pagtupad kaninang umaga sa trabaho niya sa pagtanggi ng pagtanggap niya ng complaint ng Makabayan Black. Buddy. Tingnan natin kung balik na from lunch Secretary General. Hindi yung ginagawa niyo. Ano ang basis mo? What is your basis? You tell us your basis. Sandali lang. Tanong namin. Inaharas na nila, yung nandoon sa office of, ng Secretary General. For the record. Okay. For the record. Wait, number one, let's not badger people. I'm not here. Sorry if you feel that way. That wasn't meant to. We don't, You just answer the question para hindi ka mabadger. If you're Ganito not kasi. answering the question, maybe my answers Inaharas dito pa siya. because we are citizens. Gigil na tong mga to. We're paying your salary. Ganyan talaga. We're paying your salary. So you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed
legally received by law. We tendered it Tender. to you. We are proffering and tendering it Our complaint. in under and by virtue of the Constitution. Let me say, today is 2:18. Defensor, si Demelsor, isa din to. Si attorney naman. 22nd. I acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better Yes, explain it to us right now. I will. Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko bakit. Ako muna tayo. Para hindi tayo parang tense dito sa ano. Yeah. Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na lang na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Kaya against the nga. law. It's against the law. Ako, ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kailangan kong tapusin agad itong live na ito. Bakit to? Ayun, nandun na yung mga tauhan at nasa akin yung susi. Mga boss chief amo sir, mamayang gabi o mamayang umaga o bukas ng umaga dyan sa Pilipinas, itutuloy natin to. No? Etong buwan ng January lang talaga, medyo hirap tayo doon sa oras dahil po madami kaming ginagawa doon. Paumanhin, kailangan ko putulin at bukas po ng umaga, alas 10 ng umaga, itutuloy natin lahat ng ito, mga boss chief amo sir. Maraming salamat and God bless po.